Ang tanong, kapag tumanggap ka ng komunyon sa misa, bakit hindi pinainom ng mga Katolikong pari ang bino bilang dugo ni Kristo? Kasi kung susuriin natin ang utos ng Biblia na nakasulat sa tatlong ebanghelyo, Marcos, Mateo, at Lucas, ayon doon ibinigay ito ni Kristo para sa kapatawaran ng mga kasalanan. At sa huli, idinagdag pa ni Kristo na gawin ito sa pag-alaala sa akin. Pero bago ang lahat, huwag niyong kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Ang misa sa simbahang Katoliko ay isang sagradong pagdiriwang kung saan muling inaalala ang huling hapunan ni Hesukristo kasama ang kanyang mga alagad. Sa seremonyang ito, ang tinapay at alak ay itinuturing na katawan at dugo ni Kristo sa pamamagitan ng konsepto ng transubstansasyon. Gayunpaman, marami ang nagtatanong kung bakit sa maraming pagkakataon ang mga mananampalataya ay hindi bibigyan ng alak o bino bilang bahagi ng komunyon. Ang mga kadahilanang ito ay maaring mag-ugat sa practical, theological at pastoral na mga aspeto na sinusunod ng simbahan. Sa pagpapaliwanag ng mga kadahilanang ito, mas malalim nating maunawaan ang kahalagahan at paggalang na ibinibigay sa banal na Eucharistia. Magandang araw sa lahat. Ang tanong ay, kapag tumanggap ka ng komunyon sa misa, bakit hindi pinapainom ng mga Katolikong pari ang alak bilang dugo ni Kristo? Kung susuriin natin ang utos ng Biblia na nakasulat sa mga ebanghelyo ni na Marcos, Mateo at Lucas, makikita natin na ibinigay ito ni Kristo para sa kapatawaran ng mga kasalanan. At sa huli, idinagdag pa ni Kristo na gawin ito sa pag-aalaala sa akin. Ang pagtatag ng Eucharistia. Ang Eucharistia, o banal na komunyon, ay itinatag ni Jesus sa huling hapunan. Ayon sa mga ebanghelyo ng Mateo, Marcos, Lucas at ang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na kumain ng tinapay bilang kanyang katawan at uminom ng alak bilang kanyang dugo. 1. Mateo 26:28. Samantalang sila ay nagsisikain, ay dumampot si Jesus ng tinapay at pinakapagpala at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, "Kumuha kayo kanin ninyo, ito'y aking katawan." At dumampot siya ng isang saro at nang siya'y makapagpasalamat ay ibinigay niya sa kanila na sinasabi, "Magsiinom kayong lahat rito sapagkat ito'y aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan." 2 Corinthians 3, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus ng gabing siya'y pagkanulo ay dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat ay pinagputol-putol niya at sinabi, "Ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Gayon din naman hinawakan ng saro pagkatapos na makapaghapon na sinasabi, "Ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing magsisiinom sa pag-alaala sa akin." Sisiin pa sa akin. Ang doktrina ng transubstantiation. Ang simbahang Katoliko ay nagtuturo ng doktrina ng transubstantiation na nagsasaad na sa oras ng konsekrasyon sa misa, ang substansya ng tinapay at alak ay nagiging tunay na katawan at dugo ni Kristo, kahit na ang anyo ng tinapay at alak ay nananatili. Kasaysayan ng liturhiya. Sa unang mga siglo ng Kristyanismo, ang mga mananampalataya ay karaniwang parehong tumanggap ng tinapay at alak sa panahon ng komunyon. Gayunpaman sa kalaunan, iba't ibang mga practical na dahilan at theological na pagsasaalang-alang ang nagresulta sa mga pagbabago sa paraan ng pagtanggap ng komunyon. 1. Practical na dahilan. May mga pagkakataon sa kasaysayan ng simbahan kung saan ang pamamahagi ng alak ay naging mahirap o delikado. Halimbawa sa mga panahon ng epidemya o kapag ang alak ay mahirap makuha. 2. Theological na pagsaalang-alang. Nagsimulang ipaliwanag ng mga teologo na ang buong katawan at dugo ni Kristo ay naroroon sa bawat anyo ng Eucharistia, tinapay at alak. Dahil dito sa pagtanggap lamang ng tinapay, ang isang mananampalataya ay tumatanggap ng buong Kristo. Praktika sa modernong panahon. Sa simbahang Katoliko ngayon, ang mga mananampalataya ay kadalasang tumatanggap ng tinapay bilang katawan ni Kristo at sa ilang pagkakataon binibigyan din sila ng alak bilang dugo ni Kristo. Ang pag-iisang anyo kapailam ay itinuturing na sapat para sa isang ganap na komunyon sapagkat ang bawat anyo ay naglalaman ng buo at ganap na presensya ni Kristo. Pagpapaliwanag sa mga teksto ng Biblia. Ang pagpapakain ng katawan at pagpapainom ng dugo ni Kristo ay literal na nangyayari sa pamamagitan ng tinapay at alak. Gayunpaman, sa theological na pag-unawa,
Hindi kinakailangan na ang parehong mga anyo ay palaging ibigay sa mga manananampalataya upang makuha nila ang buong grasya ng sakramento. Mga kautusan ng simbahan at konsilyo. Ang iba't ibang mga konseho ng simbahan ay nagkaroon din ng papel sa paghubog ng kasalukuyang praktika ng pagtanggap ng komunyon. Ang Konseho ng Trent, 1545-1563, ay nagpatibay sa doktrina ng transubstantiation at pinagtibay ang kaugalian ng pagtanggap ng Eucharistia sa isang anyo. Ang konsilyo ay nagdeklara na ang parehong anyo, tinapay at alak ay naglalaman ng buong presensya ni Kristo, kaya't sapat na ang pagtanggap ng isa lamang. Praktikal na pagpapasya. Mayroon ding mga praktikal na pagsasaalang-alang na nagdulot ng pagbabago sa paraan ng pagtanggap ng Eucharistia. Ang mga issue tulad ng kalinisan at logistic ay naging bahagi ng desisyon ng simbahan upang limitahan ang pagbibigay ng alak sa mga laiko. Gayunpaman, sa maraming lugar ngayon, bumabalik na ang kaugalian ng pagbibigay ng parehong anyo sa mga mananampalataya bilang bahagi ng pagpapayaman sa kanilang karanasan sa sakramento. Epekto ng Ikalawang Konseho ng Vatikano. Ang Ikalawang Konseho ng Vatikano, 1962 to 1965, ay nagbigay ng mas malaking kakayahan sa mga lokal na obispo at mga parokya upang magpasya kung paano ipagdiwang ang Eucharistia. Ito ay nagresulta sa muling pagbuhay ng kasanayan ng pagbibigay ng komunyon sa ilalim ng parehong anyo, tinapay at alak, lalo na sa mga espesyal na okasyon at sa mga partikular na komunidad. Ang espiritual na kahulugan. Ang pinakamahalagang aspeto ng pagtanggap ng Eucharistia ay ang espiritual na pakikiisa kay Kristo. Ang sakramento ng Eucharistia ay hindi lamang isang paggunita sa huling hapunan, kundi isang tunay na pakikiisa sa sakripisyo ni Kristo sa krus. Ang pagkatanggap ng komunyon, maging sa anyo lamang ng tinapay, ay nagbibigay sa mananampalataya ng biyaya at lakas upang magpatuloy sa kanilang espiritual na paglalakbay. Pagkakaiba sa praktika ng ibang Kristiyanong tradisyon. Mahalagang banggitin na ang iba't ibang Kristiyanong denominasyon ay may kanya-kanyang paraan ng pagdiriwang ng banal na komunyon. Halimbawa, ang mga Ortodoksong Kristiyano ay kadalasang tumatanggap ng parehong anyo, tinapay at alak sa bawat liturhiya, habang ang ilang mga Protestante ay maaring magkakaiba sa kanilang praktika, depende sa kanilang theological na pananaw sa Eucharistia. Konklusyon. Sa buod, ang pagkakaiba sa paraan ng pagtanggap ng Eucharistia sa misa ng mga Katoliko kumpara sa literal na sinasabi sa Biblia ay bungante o mga desisyon ng konseho at mga praktikal na pagsasaalang-alang. Ang mahalaga ay ang pagkilala na sa bawat pagtanggap ng Eucharistia, tinatanggap ng mananampalataya ang tunay na katawan at dugo ni Kristo na nagdudulot ng biyaya at pakikiisa sa Kanya. Sa ganitong paraan, natutupad ang layunin ng sakramento bilang isang paraan ng pakikibahagi sa buhay at sakripisyo ni Kristo para sa kaligtasan ng sangkatauhan.